Okay, good day guys, no? So i-share ko lang sa inyo guys yung iba't ibang ori ng water level sensor, no, ng automatic washing machine. Ito po ay top load guys, no? Top load automatic washing machine, no? So sa top load muna tayo, no. So i-share ko lang sa inyo guys, no, kung anong mga sensor ang mayroon yung ating automatic washing machine top load, no. So unahin natin to guys. Ito guys ang gumagamit nitong mga ganitong sensor guys ay LG at saka Samsung, no. So yung LG at saka Samsung sensor pwede silang gamitin, no, magkakapareho lang, no. So isa lang ito, no. So isang gamit lang nila, no. So pwede siyang gamitin. Yung pang LG pwede yung gamitin sa Samsung, yung pang Samsung pwede nyo siyang gamitin sa LG. Ito po ay 3-pin sensor guys, no. So 3 pin, no. So may mga video naman na tayo nito kung paano siya sukatin or paano yung tamang reading nito, no. Ayan. So ito naman guys, meron tayong kulay white dito. Ito, 3-pin din. So ang gumagamit nito guys, yung mga Puyo Denso, American Home, ayan, yung mga Uratek, ayan. So kadalasan ang gumagamit dito ay ito yung mga brand na ano siya, no? Tulad nung mga Everest, yan yung mga gamit nila ng mga sensor, no? 3-pin, no? Kulay white, no? So ito guys, pwede nyo siyang gamitin rin sa LG, no? Sa Samsung LG, pwede nyo rin siya gamitin, no? Pero mas maganda, no? Kung ano yung para doon sa model, yun din yung ikakabit nyo, no? So ayan. So ito guys, maraming gamit ito, no? So kung talagang pang emergency, wala na kayong magamit, pwede nyo siyang gamitin, no? Kasi mas matibay ito guys, compare mo dito. Mas mabilis siya masira compare mo dito sa mga kulay white, no. Mas matibay itong mga kulay white na sensor, no. So ang tawag nila dito guys, universal sensor, itong mga white na ito. So pwede ito sa lahat ng brand na 3-pin, no, gagana siya, no. So ayan. So ito naman guys ay sensor ito ng Whirlpool 360, no. So ito yung mga sensor ng Whirlpool 360 ay ito yung mga masilan guys, no. So hindi nyo ito pwede lagyan ng ibang sensor, no. Pag nilagyan nyo siya ng ganito, hindi siya compatible, no. Pag nilagyan nyo siya ng pang LG, hindi rin siya compatible. Dapat talaga pang Whirlpool yung ilalagay nyo. So ang gumagamit nito guys yung Whirlpool 360. So yun yung po yung mga code ng Whirlpool, no. Ayan. So 360 Whirlpool guys ang gumagamit nito. Medyo masilan si Whirlpool 360, no. So hindi siya oobra, no. Kapag ibang sensor ang gagamitin mo, dapat talaga pang Whirlpool, no, ang gagamitin nyo. Ngayon, itong last natin, ito yung ginagamit ng Whirlpool naman. Yung mga 2-pin Whirlpool, no? Yung LSP model, yan, yun yung gumagamit nito. Yung mga bagong labas ngayon, ito yung gumagamit nito, no? So, pwede ito sa Sharp, pwede rin ito sa Sharp, Whirlpool, Panasonic, yan. Pwede rin ito sa Panasonic, guys, no? So 2-pin ito, no. Kasi guys, ang Panasonic kasi actually mahirap makahanap ng sensor ng matino pagdating sa Panasonic, no, unless kung bibili kayo sa service center. Pero kung bibili kayo kung saan-saan, mahirapan kayo guys makakuha ng matinong sensor pagdating sa Panasonic. Kaya kami guys, ang ginakabit namin sa Panasonic, ito po, no. Itong sensor na ito, no. Pang Whirlpool, pwede siya sa Whirlpool, pwede siya sa Sharp, no. Pwede din siya sa Panasonic. So medyo malaki lang ito guys ng konti doon sa mga nakakabit sa Panasonic. So, pero match pa rin naman sila. Ayan, no. So, yun, share ko lang sa inyo guys, no. Ito lang naman guys ang medyo masilan, yung 360 Whirlpool. Dapat pang Whirlpool din talaga yung nakakabit nyo. Kasi hindi siya obra guys pag pinalitan siya ng ibang sensor. Sa reading naman, halos same lang yan, no. So, ito guys, naglabas na rin naman tayo ng tamang reading nito. Kung anong reading ang mayroon sa 2-pin sensor, no. So, minsan naman guys, yung reading kasi minsan good yung reading, minsan naman kasi ang mechanical ang problema, no. Kaya mas maganda kung kayo ay may trouble, mas maganda kung magbaon na lang kayo ng sensor. So mas maganda kung mayroon kayong ganitong sensor na baon, no. So yung ganito, okay na yan, no. Hindi na kayo maliligaw sa troubleshooting, no, pag kayo ay bagong technician, no, kasi ito yung mga sensor na importante. So hindi naman to ganun kamahal yung mga sensor na ito, no. So mamili lang kayo ng magagandang klase guys, no, kasi may mga nabibili naman nito na mas mura, medyo sablay din, no. So magandang klase yung pipiliin nyo guys, yung mga sensor, no. So ayan. So kung gusto nyo rin bumili, available din sa amin tong mga sensors na ito, no. Ayan. So yun, no. So sana makatulong yung mga video natin, no. So marami pa tayong mga video guys ilalabas, no, para ito sa mga mga bagong technician.
o sa mga nagdi-DIY, no? So ituturo natin lahat dito para matutunan nyo na lahat, no? Para later on pag nag-service kayo, alam nyo na guys kung anong problema ng mga gagawin nyo. Para wala nang owing luhaan, lahat magagawa pag pinuntahan yung service, no? Kasi ang daming customer guys, no? Talagang hindi natin kayang dapaan lahat ng customers, no? Daming nagpapagawa talaga dahil itong mga washing machine kasi na automatic, talagang nasisira talaga siya, no? So okay, thank you, bye bye.